Hi Aries, this is Hulak One and this is your 2024 forecast. So sisimulan natin ang reading ninyo with a general forecast and then some cards for career and money and also another card for relationships or love life. Tapos kukuha tayo ng mga advice cards para matulungan kayo sa year na to. Okay? So let's handa ako lang yung cards ninyo. Yung iba kasi sa inyo nag-request na sana sinashuffle yung cards sa beginning. Para sa akin medyo it takes some time pero okay lang din naman. Para naman kung yun yung gusto ninyo, why not? Okay. So, Aries, ang first two cards niyo is the Ten of Swords and the Five of Swords. So, marami sa inyo is nagkakaroon ng transformation sa buhay, nagkakaroon ng transformation sa ugali. Yung mga pangit na hindi nyo na dapat dalhin sa 2024 ay pinakita sa inyo ng 2023. So, look back, tignan mo kung ano yung mga bagay na yon and ikaw na yung mag-decide. Kasi madaming situation, madaming nangyari na parang pinapakita sa inyo na hey, wag mo na tong dalhin sa 2024 para mag-improve ka. So, marahil pwede din na may mga situation sa inyo na parang minsan feeling ninyo iniwan kayo sa area ng mga tao, ganyan. Ang ibig sabihin lang nun guys, baka kailangan yung tumayo sa sarili ninyong mga paa. Okay? So, that's one. So, let's look at the rest of the year. Ano bang meron? You have the Nine of Pentacles. You're actually feeling quite abundant inside. Hindi yun ibig sabihin na abundant ka sa pera mo. Pwede din naman actually, pero mas nafe-feel ko kasi dito yung parang abundance mo sa sarili mo. Nafe-feel ko yung parang pakiramdam mo sa sarili mo na you can do it. You have what it takes to actually do it. Siguro minsan tinatamad ka lang. Siguro minsan may mga excuses ka sa sarili mo kung bakit ayaw mong gawin ang mga bagay-bagay, pero nasa sayo yan. Nasa loob mo, alam mo na kaya mo. So that is one. In the past, you have the Chariot. Maaring may mga magaganda kang idea pero hindi mo tinutuloy. Mayroong ding mga, kumbaga hindi ka masyadong umaaksyon in the past, siguro in the 2023. So may mga bagay in the 2023 na parang hindi mo masyadong pinag-isipan o hindi mo ginawan ng anything action. So, yun yung mga parts na pwede mong sabihin sa sarili mo na you can improve it and pwede mong gawin in 2024. Queen of Wands, reversed. So, right now, ang pakiramdam ko sa inyo, napaka-clouded kasi ng mga naiisip ninyo, hindi mo maintindihan ano ba yung uunahin mo, pero somehow, alam mo kung ano yung mga goals mo. Alam mo kung ano yung gusto mong marating. Pero yun lang, in the process of going to your dreams o yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, hindi nangyayari kasi masyado kang nag-analysis paralysis. Kumbaga masyado kang nag-iisip ng sobrang sobra na in the end, wala ka na ginagawa. So start with something. Yun yung pinapakita sa akin dito. You know, in 2024, ang ganda nung mga potentials na mangyari para sa'yo. Kasi pinapakita dito na there is this potential or possibility na magkaroon ka ng sobrang abundance. I think kasi nanggagaling dito yun sa Nine of Pentacles na you know in yourself that you can do it. So, pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng puso mo. And just do it. Just do it. Yun yung isa sa mga malalakas mong messages for 2024 is to just do it. Kasi ang daming opportunity na paparating sa'yo. Ang daming pwedeng mangyari. Kaya, keep doing what your heart tells you to do. Huwag mo nang isipin kung paano. Huwag mo nang isipin kung anong mga kailangan mong gawin. Isipin mo lang ano yung gusto mong marating. Tapos, paano ka makakapunta doon? Siyempre, kumilos ka muna. It doesn't matter kasi kung paano ka kikilos but you just have to do something. For example, let's say gusto mong magkakotse for 2024. Ano ba mga kailangan mo? Pera? Paano ka gagawa ng pera? Magtrabaho? Mag-ipon? Yung mga ganong bagay. So, hindi siya imposible, pero
masyado ka lang nabablock ng sarili mo kasi masyado kang nag-iisip ano ba yung mga dapat mo pang, ano ba yung mga steps sa kakaisip mo ng paano, wala ka nang nagagawa. So, always focus on just doing something. Ayun, okay? Right now kasi ikaw, you have the Hermit in reverse. Unti-unti mo pang nakikilala ang sarili mo. Unti-unti mong nakakilala kung ano yung mga pwede mong gawin, yung sarili mo, ano ba yung mga kakayahan mo, ganyan. Kahit yung mga weaknesses mo before sa ugali, emotionally, nakikita mo na siya eh. Pero somehow hindi ko pa ma-feel yung gusto mo nang magbago or yung binabago mo na. So parang ang dating sa akin dito, nasa sayo pa din in 2024 kung gusto mong baguhin ang mga negative sides of you. So, kung ako ang tatanungin mo, based sa cards mo, mukhang mas magandang baguhin mo yung mga negativity into positive. Kasi yun yung magdadala sa'yo sa mas magandang love life, mas magandang pera, mas magandang career opportunities, and overall, masayang buhay. Okay? Other people around you, alam mo, in 2024, yung mga taong nakapaligid sa'yo, makakakilala mo, makakatrabaho mo, kung ano yung binibigay mo para sa sarili mo at binibigay mo para sa iba, yun din ang ibibigay nila para sa'yo. Ang dating dito kasi sa akin, kung ano yung, kumbaga parang karma. What goes around, comes around. Parang ganon. Kung ano yung binigay mo, yun din yung bibigay sa'yo. Having said that, iisipin mo din, kasi madami, baka yung iba sa inyo iniisip na, okay, edi ganito yung gagawin ko, magpapakitang tao ko, ganyan, aayusin ko na lang yung pakikiusap ko sa mga tao. Pero ang mas importante dito, ano ba yung nasa loob mo? Ano yung intention mo? Bakit mo sinasabi yung mga bagay-bagay? Or bakit mo ginagawa yung mga bagay-bagay? Nagpapaka-plastic ka lang ba? Or talagang gusto mong gawin yun kasi gusto mong mas maging mabuting tao, mas gusto mong i-save yung para sa'yo. Gumagawa ka ng mga bagay para sa sa'yo, pero masaya ka din ginagawa yung maybe nakakatulong ka sa ibang tao. Yung ganon. Hindi naman ibig sabihin na nakakatulong is gusto mong mag-donate ng mga bagay-bagay sa ibang tao. Pero yung simpleng bagay lang na ititreat mo ng maayos yung mga katrabaho mo, magalang ka, hindi ka makikipagplastikan sa mga tao, ganon. Then, nagkakaroon ka ng mas magandang karma for yourself in 2024. So, napaka-basic. Alam mo, ang basic nung 2024 reading mo para sa akin kasi it's all about you. Kung ano yung trato mo sa sarili mo, yun din yung mangyayari. So, ang advice sa'yo, ang pinapakita sa akin dito, itong reverse na 10 of Cups, is yung pananaw mo sa sarili mo at sa buhay mo. So, sinasabi sa akin dito na kung ikaw ay ang pananaw mo sa buhay mo, tingin mo sa buhay mo ay walang kwenta, hindi naman masaya, wala namang pag-asa. Ito yung sinasabi sa'yo, kung yun daw ang tingin mo sa sarili mo, lahat ng opportunities mo walang dadating na opportunities kung ang tingin mo sa sarili mo ay walang kwenta, tanga ka naman, wala naman akong alam, hanggang dito lang ako, mahirap lang ako, then walang dadating sa yung swerte. So what if baliktarin natin, kung ang iniisip mo naman ay ang ganda ng buhay. Happy ako kasi nakakakain ako, at least. Happy ako kasi may kasama akong, may mga kaibigan ako. It doesn't matter ilan sila, it doesn't matter kung isa lang siya. May trabaho ako, masaya ang buhay. So kung nararamdaman mo sa sarili mong masaya ka, and happy ka kahit sa mga maliliit na blessings, happy ka sa kung anong meron mo ngayon, then bibigyan ng universe ng iba pang mga bagay para sa'yo. Kasi isipin mo na lang, kung nagregalo ka sa isang tao, kunyari ang afford mo lang, nagbigay ka sa isang kaibigan mo na kunwari, binigyan mo lang siya ng isang candy or isang dried mango, kasi yun lang yung kaya mo for Christmas or for birthday, ganyan. Tapos sabihin sa'yo ng taong binigyan mo, ito lang, di ba ayaw mo na siyang bigyan? Next time. So, ganun din yon pagdating sa karma mo, no? So,
Ayan, so yan yung 2024 forecast mo, yan yung pinaka malakas. So let's do your career or money. Career and money. Ano ba yung mga dapat mong malaman pa? Okay. 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 Kasi may tendency ka daw kasi na pagka hinahayaan mo lang yung emotions mo, yung negative side of you na to just na kumbaga bahala na. Wala akong pakialam kung magagalit ako again. Kumbaga hinahayaan mo lang yung sarili mong, hindi mo pinag-iisipan, hindi maganda yung intentions mo. Hindi nagiging okay yung mga nangyayari. Or somehow, hindi siya nagiging maayos para sa iyo, no? Yun yung dumadating sa akin. Kasi to begin with naman, may mga binibigyan ka ng foundation binibigyan ka ng kung anong kailangan paano ka magsisimula, ganyan, meron pero how you use it is yun yung nagiging problema mo. So check your intentions lagi, kasi pagdating sa trabaho minsan kailangan mong mag-adjust sa ibang tao, wag ka masyadong napipikon, ganyan. So bumabalik lahat para sa iyo, no? Ang advice sa iyo is to really look at things in a bigger perspective. Kumbaga, tignan mo yung buong sitwasyon. Ano ba yung meron? Ano ba yung hindi ko nakikita? Ano ba yung dapat kong isipin? Nagagalit ako, pero bakit? Baka naman ako yung may mali, baka naman tama yung iba, ganyan. So, kung ganon, mababaliktad mo ang mga bagay-bagay kasi you will be able to master your own emotions. Kumbaga, mas hindi ka ganon kapikon, hindi ka ganon kagalit, ganyan. So, ganon, ito yung sinasabi sa akin na pagdating sa career or money. 'Di ba ang layo niya? Ang layo, walang kinalaman sa kailangan magsipag ka. Wala eh. It's all about you, kung paano mo ayusin yung sarili mong emotion. Kasi kung ano yung reaction mo sa sarili mo, kung ano yung reaction mo sa ibang bagay, yun yung nakaka-apekto sa pera mo, sa money mo. So how about love life? Okay. Love life. So somehow, nakikita ko na you have this capability to really be happy with yourself, to really be contented kung yung ikaw lang na ikaw lang. Na walang ibang tao, walang ibang anybody, ganyan. Alam mo, in the past, marami kang gusto na parang, alam mo yung minsan suntok na sa buwan yung mga, kumbaga imagination na lang lahat. Okay lang naman yon. Wala namang masama sa ganon. Pero ang nakikita ko sa future mo, when it comes to your love life or relationship, doesn't matter na kung jowa ba yan or family. Kasi when it comes to your relationship, nakikita ko na yung guidance mo sa sarili mo or yung pagtingin mo sa magiging mga relationships mo, napaka-inspiring. Kasi parang ito yung mag-i-inspire sa'yo na to be a better person, to be better at work, or to be overall parang masaya lang, napaka-happy lang nung feeling. Parang magiging willing kang baguhin ng lahat para lang makamit mo yung gusto mong relationship for yourself. Ayan. So, ano ba ang advice sa'yo? Is to work on what you have. Work with what you have. Kung minsan feeling mo hindi ka ganun ka-blessed, it's okay. Kung anong meron mo, kunwari, let's say, yung katawan na meron mo ngayon, alagaan mo siya. Paano mo alagaan? Kumain ka ng maayos? Magpaganda ka?
pumorma ka ng, alam mo, okay, ng kung anong meron mo. Kumbaga, alagaan mo ang sarili mo. You don't need other things, you just need yourself. So, alagaan mo yung sarili mo, and ang pwedeng nangyari sa'yo is you have the whole world supporting you and binibigyan ka ng mga chance. So, pag dumadating yung mga opportunity na yun to know more people or to have better relationships with your friends, ganyan, enjoyin mo lang siya and just be overall napaka-happy lang ng good vibes lang lahat. Ganyan. Okay? So, ano ba ang mga kailangan malaman ni Aries for this year? Kuha na tayo ng advice cards. Okay. I don't have to fear my fear. I can use it as a way to get closer to love. So, hindi mo kailangan daw katakutan yung mga bagay na maybe hindi mo alam, hindi mo sure, or yung mga bagay na kinakatakutan mo. But then, instead of parang maging reactive ka or maging mas matakot ka sa mga sa mga hindi mo alam, gawin mong inspirasyon yun para mas maging loving ka. Let's say, kunwari, takot kang sumubok na mag-aral ng ganito or takot kang gumawa ng ganitong business. Isipin mo na lang na lahat ng tao ay nagsisimula sa ganon. And you just have to do it para ma-overcome mo yung takot mo. Ganyan. Meron akong 7 na advice card sa inyo, ha. Patience. I accept that everything happens in divine order. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan madaliin ang lahat. May proseso ang lahat. So, kung minsan mahirap yung bagay na ginagawa mo ngayon, pag nalagpasan mo yan, may susunod pa. Okay? Ang sinasabi sa akin is yung feeling na, alam mo, yung kailangan graduate ka muna ng grade 2 bago ka mag-grade 3. Ganon. So, huwag mo mamadaliin. Look to the stars. So, ibig sabihin, have this trust with the universe. Tignan mo lang yung stars, ano bang meron. Baka minsan kailangan mo lang tumingin ng horoscope mo, ganyan, para magkaroon ka ng guidance, ganyan. So, just have faith with the universe. And kung ano yung gina-guide sa'yo ng universe, minsan ang guidance na yan, bibigyan ka ng job interview, may papakilala sa yung bagong tao. Huwag mong i-dismiss, huwag mong babaliwalain yung mga pinapakita sa'yo, na mga nangyayari sa'yo sa buhay mo. Kasi minsan hindi mo alam yung makikilala mong taong makakatulong sa'yo is yung kaibigan ng kaibigan mo na pinsan ng tatay mo. Yung ganon. Ang layo. So, huwag ka masyadong maghanap ng wala. But then, be very, very, pansinin mo lang yung mga nakikilala mo and nangyayari sa buhay mo. Okay. Card number 4. Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, Priestess, Mystic, and Teacher. Alam mo, madaming taong nagbibigay sa iyo ng guidance. Minsan, they may come in a form na parang nanay mong mahadera. or kaibigan mong mahilig magbigay ng unsolicited advice. Yung minsan nakakainis, pero somehow, may guidance yun eh. Ano ba yung nararamdaman mo doon, about doon? Baka naman, i-consider mo din siya lagi na baka naman may point siya dito. Sige nga, titignan ko nga. Ganon. So, meron kang matututunan sa mga nangyayari sa'yo. Pinuturuan ka ng mga ng universe. Kaya, wag mong pansinin mo yun. Yun nga eh, same nga sinabi sa kanina eh. Pansinin mo yung mga bagay na merong mga nakaka-apekto sa buhay mo. Minsan pagka nakakainis, yun, may matututunan ka talaga doon. Kasi minsan may mga taong hindi mo na dapat kinikip sa buhay mo, or minsan naman naiinis ka kasi may difference sa opinion ninyo. Tapos, yun pala, may matututunan ka sa opinion ng ibang tao. Diba? May mga ganyan. Courage. Divine courage is not the absence of fear, but a nudge that says, keep going, do it, don't worry, all will be well. You have to get quiet enough to hear it.
Dear Divine, may I feel your courage and your will. So, yun nga eh. Go lang. Kumbaga, go lang. Alam bang sabi ko kanina, di ba? Huwag mo nang isipin kung ano yung paano. Just basta gawin mo lang. Huwag mo nang isipin, huwag ka nang mag-isip masyado na, nako, hindi naman yan okay, hindi naman ganyan. Basta gawin mo lang. Okay? Courage. Ayan na, Aries. Number 6 na card. Okay. Angels, support and guidance. Alam mo, sobrang gina-guide ka talaga. Sobrang guided ka. Kung hindi mo napapansin yun, kailangan mong isipin sa sarili mo na tanungin yung sarili mo pala na ba't nangyayari sa akin to? Tanungin mo sa sarili mo yun. Kunyari may nakaaway ka. Ba't nangyayari sa akin yan? Ano bang meron dito? Ganyan. Minsan naman may laging nangyayari sa'yo. Paulit-ulit may message yun. May guidance yun. Baka may pinaparating sa'yo ang universe na wag ka kasi masyadong pikon. Wag ka kasi masyadong ganyan. Yung mga ganong bagay. Tanungin mo sa sarili mo, ano ba yung mga negative na mong qualities? Harapin mo siya for 2024. Ganun yung message sa'yo. Hindi ko alam bakit ganon. Siguro ang Aries lang talaga, ang dami mong may improve sa sarili mo. Yun yung nakikita kong for 2024 na magbubukas ng mga opportunities for you. Ito na. Napaka-direct nito. Employment change. Your career path is leading you in a higher direction with positive changes to support your dreams, priorities, passions, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. So, siguro yung iba sa inyo kung gusto na talagang lumipat ng trabaho, maglipat na kayo. Kung yung iba naman sa inyo ay nawala ng trabaho, baka yan na yung sign na kailangan mo maghanap ng ibang trabaho kasi may ibang yung dati mong trabaho hindi siya okay for you. 'Di ba? So, lagi kang sinusuportahan ng Diyos. So, wag mo siyang sasayangin. Yan yung mga dapat mong malaman for 2024. Okay? So, ayan, kung nakatulong sa inyo ito, sana mag-subscribe kayo, hit the like button, and share na para kasi itong mga maliliit na bagay lang na subscribing and liking, ganyan, nakakatulong ito, and blessings na rin ito para sa channel to at para sa community natin. So, always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.